Magandang gabi mga kapatid. Once again, ayan, welcome po sa aking simpleng vlog. Naglalakad po ako galing sa aming condominium. Kasi nga babalik ako doon sa dati kong tinitirhan, sa dati naming inuupahang bahay. Kasi yung truck ko doon pa naiwan, may mga laman pa yun eh. So hindi naman pwedeng mag-drive ako uli. Ida-drive ko yung BMW para puntahan ko ang aking truck. E di pahirapan ko sarili ko. Pag kinuha ko yung truck, sino magda-drive ng BMW? Kaya ngayon lalakarin ko lang para ma-drive ko yung truck patungo doon sa Savory. Doon ko na muna ipapark. Tapos may mga basura din yon dahil nga sa aming pagliligpit, sa aming paglilipat. Yung ibang mga basura andun lang sa truck ko nilagay. So itatapon ko. Tapos ida-drive ko siya patungong Savory. Iwanan ko na lang siya doon. Tapos magta-taxi na lang ako pabalik sa condominium. Hindi ko kasi pwedeng i-drive yung isang sasakyan. Kasi ang problema ko na naman, sino magda-drive? Dala-dalawa sasakyan eh. O di ba? Hirap din ang dala-dalawa sasakyan. Mahirapan kung sino mag-drive ng isa. So by next week siguro, Lunes, dahil tapos na ako maghakot, yung CRV ko nandoon na sa nakapark sa extended family natin. Hindi na ako problema na parking lot. Ano ko na yon, ika-cancel ko na ang mga rehistro nila. Sayang, 3 sasakyan lahat nakarehistro. So sayang naman. Kaya kailangan next Monday, day off ko uli, ano ko na yon, ika-cancel ko ang mga rehistro nila para ang gagamitin ko na lang yung BMW. So ayan, mga ano lang naman to, mga ilang minutong lakad ba to, mga 15 minutes lakad din siguro to guys. Hindi naman ganun kalayo para marating ko yung napagpaparkingan ko ng aking truck. O diba guys, ito ang aking pinagkaabalahan ngayong day off. Lakarin lang natin para tipid. Medyo malamig na guys, kaya ito naka-gloves ako kasi nga naglalakad lang. At thank you Lord, kahit paano hindi rin kami nahihirapang maghanap. Parang isang panaginip lang ang nangyari. Walang kaplano-plano na bumili ng sariling bahay or bumili ng sariling condominium. Pero ganun talaga. Oo. Kasi ang plano talaga yun guys, dapat babalik sa pag-aaral yung anak ko para mag-upgrade uli siya ng kanyang course. But things happen. May mga bagay na nangyayaring hindi natin inaasahan. Kaya agad-agad kaming naghanap ng matitirahan. Pero okay na rin guys, kasi dati nangungupahan kami. Ibang tao may-ari. At least ngayon, okay na. Ganun lang ang buhay eh. Siguro sinadya ng Panginoon na mangyari yon para bumili rin kami ng sarili namin. Credit sa aking anak. Pero ano naman kasi yun eh, usapan namin yun eh. Wag hindi ka maaprubahan, aba, nandito lang ako eh. Ganun kasi dito guys.
pag kumukuha ka ng bahay, kailangan magpa-pre-approve ka. Hindi naman basta-basta ganun kadali kumuha din ng bahay. Oh. Pero sabi nga God is good. Walang tanong-tanong. Approve agad. Oh. Isang bahay lang, isa lang ang tiningnan namin, hindi rin kami naghanap ng iba. Oh, nung makita na yung condominium, pero ang prepared ko talaga bahay. Kasi yung ganong halaga, dapat makakakuha na kami ng at least maybe sometimes double garage na maganda na. Oh, pero ang condominium kasi guys, walang walang covered or closed na garage, mga open lang, unlike sa mga bahay. Minsan mayroong ganun, closed garage. Kaya safe yung sasakyan mo kahit na snow, na hill, pero wala May mga bahay naman kaming nakita pero sa marketplace online, pero malayo naman sa workplace ng anak ko na nagtatrabaho dito sa hospital. Unlike dito sa nakuha namin, walking distance din, halos isang straight lang dito sa kanyang trabaho. Kaya yun ang advantage para sa kanya. At ang advantage ng malamig guys, kaya nabubulol na ako. Nanginginig dahil medyo malamig. Ang advantage ng condominium guys, kasi pag winter maraming snow, hindi na kami mag-shovel kasi magbabayad kami ng condo fee, kasama na doon ang bayad sa mag-shovel, sa magpapala ng snow. Kasi yun na rin ang pinili namin, kasi nga parehas kami busy. Kahit yung anak ko hindi ganun siya kabisi, ang problema babae yun, medyo may kaliitan pa, alangan na magpala ng snow yun. Kaya yun na lang ang namin, napagdesisyonan na ganun na lang kunin. Kasi ako wala akong time magpala ng snow kasi busy ako lagi sa Savory. Kaya yun, lalo ngayon magde-December, lalong super busy talaga tayo. Ayan, malapit na ako guys. Malapit ko nang makita yung truck kung saan, yung lugar kung saan nakaparking yung truck natin. Ayan. Malapit na. Ayan, shoutout sa ating mga kababayan. Siyempre sa ating mga ka-OFW sa buong mundo, mag-ingat po tayo parati, ha? Laban lang sa buhay, laban. Oo. Kahit anong pagsubok guys, laban lang. Andyan naman ang ating Panginoon. Oo. Kapit lang, ika nga. Ano na guys dito? Alas 10 ng gabi. Kaya pinili ko pa guys, hindi agad ako umalis, hindi ko kaagad kukunin yung truck. Kasi matagal na nakapark yung isang taon kong di ginamit yung truck na yon. Ngayon, sa tagal na hindi ginamit, nung pinarehistro ko, ayan, yung mga ilaw niya pundido, yung sa tail light pundido. Kaya para hindi na ganun kabisi sa kalsada, hindi na masyadong maraming sasakyan, kaya sabi ko antay-antayin ko na lang na medyo mas gumabi pa, para wala nang pulis din na pakalat-kalat. Kaunti na lang. Lapit na guys. Ayan, andito na ako sa Quebec Street, which is ito na yung street ng dati kong tinitirhan. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, ito na yung Quebec Street kung saan dito ako dating nakatira. Ayan. Kasi nung time na naghahanap kami ng bahay dito sa area na to, malapit lang sa dati namin tinitirhan, walang for sale. Ngayon, kung kailan nakakuha na kami ng condominium, ito mayroon ng for sale dito. Ayan, mataas na yan. Bagong gawa yan guys, for sale na. Dati wala kasi yan. Dahil malamang kung nung naghanap kami agad, hindi kami lalayo doon kasi malapit pa rin itong area na to sa work ng anak ko. Doon lang sa kabila. Pero ganun talaga.
Kaya napunta kami sa condominium, which is okay na rin. So ayun guys yung truck ko, yung pula na yun. Yun ang aking truck. So may mga kargang basura yan. Itatapon ko doon sa basura ng Savory Food Trip Restaurant kasi malaki yon. Hindi yon pang residence na garbage bin, pang commercial yon, kaya doon ko siya itatapon. Oh, bakit parang may ilaw yung bahay na inalisan ko? Inano ko naman yan, inoff ko lahat yan. Oh, siguro andyan sila. Oh, yan yung inalisan ko guys na bahay. Yan oh, may ilaw oh. Andyan siguro yung may-ari. Oh. So ito yung, ayun yung truck, daming basura guys oh. Ayan guys, mag-ingat tayo, isang dakuman tayo ng mundo naroroon. God bless everyone. Kita kits.